So, yun guys, good morning. Ang pag-uusapan natin today ay isang case uh, from sexual exploitation to of a minor. So so ano nga ba tong case na to? This case is about an adult to convince a minor to send nude photos online and whether such a constitute child abuse or child pornography. So, para magka-idea kayo kung ano nga ba tong pag-uusapan natin. So, what is this case is all about? So, this case is about online sexual exploitation of a minor and how the Philippines law deals with it. So, ang involved dito ay ah, gr- isang lalaki, age 24, tapos sa isang minor na 14 years old. So, ayun nga. So, ah ano mga ba ang mga facts regarding sa case na 'to? So, ang pangalan nung ang accused natin ay si Christian Cadahas. Ah, Tapos nagkaroon siya ng isang online romantic relationship sa isang 14 years old na minor via Facebook Messenger. So, this was hindi ko matandaan kung anong year na 'to. So, hindi na natin siya usapan. Basta ito yung year na ah kalakasan pa ng mga online relationship. So yun nga, nagkaroon lang sila ng nagkaliwanagan sila via online, naging sila via online. Tapos dumating sa point na, ayun nga, yung mga conversations na dapat pang adults only lang. So, napag-uusapan nila via online nga. So, tapos, ayun. So, na-discover ng nanay yung conversation ng dalawa and then na yun nga mag-send siya ng pic sa ng picture via online ng kanyang upper part dito. Tapos yung kanyang private area. So yun nga. So nakita ng magulang yung conversations tapos kinasuhan ng magulang yung lalaki. So ano nga ba yung naging legal issue sa case na to? So based doon sa uh, uh, argue ni Mr. Kadahasa, yung conversations daw ay violation against his ano right of privacy. Pero dininay ito ng Supreme Court kasi siya mismo yung nagbigay ng password doon sa minor. Tapos kalaunan, kinuha ng magulang yung password or pinabuksan ng magulang sa bata yung account mismo ni Kadas. Then, um, um, nabasa yung conversation. So, yun nga, yung chats and posters are evidence na yon para siya makasuhan. So, ano nga ba yung liability sa case na to? So, the court affirmed that Kadahas conduct meet the elements of child pornography. So, yun nga. So, pasok siya sa RA 17.5 cybercrime. So, ano nga ba yung Supreme Court ruling regarding to this case? So, on admissibility of evidence, the Supreme Court ruled that the Facebook message and photos were admissible. So, ibig sabihin, yung elements of crime were proven beyond reasonable doubt. So, since beyond reasonable doubt, papasok to doon sa use of information and communication technology, ICT. So, yun yung elements niya, no? Pasok na siya doon. Then, walang violation because yun nga, binigay niya nga
binigay niya nga yung password. So, deny talaga yan siya ng deny talaga ng Supreme Court. So, on a criminal liability, the court affirmed that the conviction of Christian Cadahas y Cabias of child pornography under 9775 in relations to RA 1075. So, ano ang ibig sabihin nito? First, ito yun. Persuading or inducing a minor to produce sexual image of child pornography. And so, persuading. So, pinilit, no? Na mag-send ng mga illicit, yan, illicit image. So, kahit walang legal consent ng minor. So, punta naman tayo sa RA 7610, no? Pag-usapan natin to. So, the court did not overturn the acquittal under RA 7610 because, bakit nga ba? Kasi yung prosecutor failed to prove that the act meets the specific element of child abuse. So, bakit fail? Kasi nga, ang nangyari, online lang sila, no? Online relationship. Walang first meeting, second meeting, walang face-to-face contact. So, walang pang-aabusong nangyari. So, wala lahat since online nga. Tapos, punta naman tayo sa penalty. Ang naging pagpapasya ng Supreme Court dito kay Cadahas is reclusion perpetua. So, makukulong siya ng 20 to 40 years. Tapos, magpa-fine pa siya ng 1 milyon para lang makapagpiyansa. So, mahaba-habang rin yan. Mahaba-habang stay sa kulungan yan. So, yun. Kasi nga, based dun sa conversation, gusto daw siyang pagtupan. So, nag-engage sila ng conversation through messenger. And then, yun, sinusuyo na mag-send, na mag-pick, ganyan. So, kaya na-deny ng prosecutor, na-deny ng judge yung kaso under RA 7610 kasi nga based doon sa bata na 14 years old, hindi siya matatawag natin doon, hindi siya affected. So doon pa lang hindi na siya pasok doon sa child abuse. Pero pasok siya sa isa pang case na child pornography, which is 1017.5. So, yun. So, kung iisipin mo, dapat kung ano lang yung limit nila, no? Hanggang doon lang dapat sila. Tapos, wala na, yun lang. Ganun lang. Hindi na sila dapat nag-i-engage sa mga ganong sexual conversation, no? Kasi nagiging parang common na siya sa mga generations ngayon. Although kahit hindi nag-meet or lang kahit via online lang. So medyo sensitive yung case na to. Yun. So, ano yung natin? Ano yung magiging takeaways natin dito sa lessons na to? Takeaway lessons? So, no? So, dapat since hindi pa natin na-meet yung person, no? Or kahit ma-meet man natin siya, dapat kung ano lang yung limit natin, hanggang doon lang tayo. Pero minsan kasi, sobrang mapupusok ng mga kabataan ngayon. Malagpas na sila doon sa limit.
So, kahit hindi pa naman nila kilala yung tunay na attitude ng mga partners nila, so lumalagpas na sila dun. So, yun nga. Tapos, ang takeaways natin dito, bukod dun sa sinabi ko kanina, no, yung mga mapupusok na damdamin ng mga kabataan ngayon, iba't iba yung laws ng sa Pilipinas na po-protect sa mga kabataan, lalo na sa mga nanay. Yan. So, yun nga, yung 1076, 1075, child abuse, tsaka yung 7610 na cybercrime. So, bukod dyan, marami pa yung mga child trafficking, ganun. So, marami pang mga laws na pumoprotekta sa kanila. So, number 2, child consent is legally meaningless in sexual exploitation case, no? So, even though, sabi nga nung bata, even though na hindi siya affected dun sa conversation na yun, parang sinasakyan niya lang ng joke, hindi porket ganun yung engagement niya sa'yo or kay Mr. Kadahas, ipa-persuade mo na. Siyempre, protected pa rin yan ng batas. Number 3, online acts are treated as real crimes. So, kahit hindi kayo nagkikita in person, well, monitored pa rin yan ng ITC. Lahat ng conversations. So, either online or calls. Siyempre. Same pa rin yan. Same pa rin yan as physical act, no? So, yun nga. Number 4, yung korte natin ay very strict sa criminal elements, no? So, base sa research ko, isang elements lang na missing, denied na agad. Even though yung mismong accused is guilty. Which is parang parang napaka-unfair. Kasi ganun lang yun, no? Parang walang sense. Diba? Isa lang ang missing, denied agad. Hindi mo na bigyan ng oras na ma-prove talaga na guilty ay na ma-complete yung elements para pumasok siya sa ganong klaseng case. Number 4, digital evidence is valid when lawfully obtained. Lawfully obtained. So, ibig sabihin, either voluntary, voluntary. Pero pag unlawful, paano pag unlawful? Ibig sabihin nun, hindi na valid. Check natin, no? Check natin. Digital evidence. Sige, i-search ko na lang to, no? Ano yung magiging sagot regarding to this. Kasi nga, if lawfully obtained, ibig sabihin valid. Paano pag unlawful? Ibig sabihin yung force to obtain the evidence. No? So, yun lang. Kaya kung ako sa kanila, huwag na nilang gawin to. Napakadelikado. Sige, yun lang. See ya.